Mabilis na paraan para ma-approve ang inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Approve agad! Ating alamin dito lamang sa Pera at Iba Pa. Don't forget to click like and subscribe. Tips para po ma-avoid ang rejection para sa bank disbursement. Kailangan nyo pong i-enter ang inyong bank account number at ito po ay iba sa ATM card number. Sa sample na makikita natin, nakalagay sa ibaba ang bank account number ng applicant. Ngunit hindi po lahat ng ATM card ay naka-reflect ang kanilang bank account number, gaya ng BPI debit card. Sa ganitong pagkakataon ay maaari nyo po na i-attach ang screenshot ng inyong online banking account. Sa pag-encode ng bank account ay wala po itong special characters, gaya ng number sign or dash. At kung sa cash card naman ang inyong gagamitin, mahalaga na i-confirm nyo sa issuing bank if maaari po itong tumanggap ng SSS disbursement. Dahil hindi po lahat ng cash card ay may flexibility na tumanggap ng SSS disbursement. Other tips po to avoid rejection para sa SSS bank disbursement. Kailangan po ay mag-provide ng valid and active account bank details at hindi po ang mga sumusunod. Yung pong merong mga closed, dormant or frozen accounts ay hindi po valid. Yung merong mga incorrect or non-existing bank accounts, dollar, joint, and or time deposit accounts. Dapat po ay parehas din ang inyong pangalan sa inyong bank account at ang record sa SSS. Account with restrictions, invalid mobile number, at yung pong merong mga prepaid account. Sa pag-upload naman po ng inyong application ay dapat colored at readable ang inyong documents. JPEG or PDF file lamang ang acceptable. Hindi lalagpas ng 3 MB size per document. At kung sakaling malaki ang inyong files ay maaari kayong mag-download sa Google Play or App Store ng app para mapaliit ang inyong files. Just search for reduce file size or compressed document. Dapat ang file name ng inyong attachment ay wala pong special characters. Otherwise ay makaka-receive po kayo ng unsuccessful transaction. Ito ang nagiging kalimitan na problema ng ating pong mga applicants. Kaya siguraduhin po na letter or number lang ang nakalagay sa inyong file name at walang special characters gaya ng example na nakikita nyo sa inyong screen. At siguraduhin din po na malakas ang inyong internet connection at ready na ang inyong mga dokumento na sunod-sunod dapat ang pag-upload at walang gap habang ginagawa ito. Mahalaga na basahin ng mga information dahil kapag nagkamali kayo ng enroll ay maaari pong lalong magtagal ang pag-approve ng inyong application. For example, approve ka na sa inyong unemployment benefits but if meron pong error sa details ng bank disbursement account na in-enroll mo ay hindi po ito papasok kahit na-approve na siya. Tandaan po na ang recrediting will take up to 30 days. At 1 peso net participating account should be enrolled by the employer. Hanggang 3 bank account po ang maaring ma-enroll sa SSS Bank Disbursement, ngunit isa lamang ang maaring i-nominate sa pag-claim ng benefits or loan disbursement sa SSS. At if in case po na ma-reject pero alam nyo naman po na tama ang inyong application, ay re-apply lamang po kayo muli. Sa amin pong experience sa disbursement application ay na-reject ang aming application stating na mali or may discrepancy sa bank account name. Ngunit after po ito ma-reapply with the same information ay na-approve na din po ito. Kaya para lagi po kayong updated sa aming mga videos ay don't forget to click like and subscribe at ang notification bell button. Dito lamang sa Pera at Iba Pa!